2 buwan na si Cyril sa bansang Jamaica at naging usap-usapan na rin siya ng mga katulong sa palasyo dahil sa ginawa niya, kaya ang iba ay naging mailap na rin sa kanya. Ang iba naman ay naiinggit dahil sa pagkakaroon niya ng special treatment mula kay Mike. Hindi lang to ang makukuha mo kapag pumayag ka sa gusto ko. Nagulat si Cyril nang biglang pumasok sa kwarto niya si Mike. Pumayag na maging parausan mo? Asa ka? Naiinis na sabi ni Cyril at nilagpasan si Mike. Hindi niya sana tatanggapin ang binigay na kwarto sa kanya ni Mike at doon muli matutulog sa mga kasamahan niya. Pero dahil bawal labagin ang utos ng mga royalties, ay wala siyang nagawa. Unti-unti na ring natatanggap ni Cyril na hanggang tanaw na lang siya sa malayo sa kanyang anak at kapag nakikita naman siya nito, ay nginingitian siya nito at binibigyan ng pagkain at kung ano pa. Day off ni Cyril ngayon at nakahanap siya ng apartment na pansamantalang titirhan nila ni Anton habang nandito sila. Sa katabi naman ng apartment nila ay kung saan mamamalagi sila, Denise at ang mama niya. Naaprobahan na rin ang visa ng 3 kaya hinihintay niya. Ito sa airport ngayon. Love. Agad na niyakap ni Cyril si Anton nang makita niya ito. Wow girl hiyang dito ah. Komento naman ni Denise nang makita na blooming ang kaibigan. Dinala naman agad ni Cyril ang 3 sa kanilang apartment para makapagpahinga. Ano kamusta ang biyahe? Tanong agad ni Cyril habang inaasikaso ang pagkain nila. Luto mo girl, nakakamiss din pala ang luto mo. Natatakam na sabi ni Denise. Matatagalan PA sana maaprobahan ang visa namin kung hindi lang dahil sa tulong ni Mike. Hindi makasagot si Cyril sa sinabi ng mama niya dahil alam naman niya ito at ilang beses sinabi sa kanya ni Mike na maniningil siya balang araw sa mga kabutihang ginawa niya sa kanya. Bukas pwede nating bisitahin si Alexander. Kinuhaan ko naman kayo ng gate pass at guest pass para mabisita ang bata at pumayag naman si Queen Margaret at si Prince Mike. Paliwanag ni Cyril. Pagkatapos nilang magkwentuhan, saglit ay nagpaalam na sila Denise at ang mama ni Cyril na mamamahinga na muna sila. Kaya naisipan naman nila Anton at Cyril na mamasyal sa labas. Miss na kita, alam mo ba yon? Malambing na sabi ni Anton. Samantala, gigil na gigil si Mike habang tinitingnan ang mga litrato na pinapadala sa kanya ng kanyang tauhan. Sa tuwing lalabas ng palasyo, si Cyril ay pinapasundan niya ito. Lalo na ngayon na alam niyang ngayon darating ang mga mahal nito sa buhay, lalo na si Anton na fiancé nito. Gabi na nang biglang napatayo si Mike nang makita sa CCTV na pinakabit niya sa apartment nila Cyril na may mangyayari sa dalawa. Puntahan niyo na si Cyril at pabalikin dito sa palasyo ngayon din. Mariin niyang utos na siyang sinunod ng mga ito. Kitang-kita niya sa CCTV ang pagkagulat ng dalawa nang biglang bumukas ang pinto at kinaladkad si Cyril palayo ng mga Royal Guard. Sinusubukan namang makawala ni Cyril sa pagkakahawak sa kanya ng mga Royal Guard pero wala siyang magawa. Ano ba? Pakawalan niyo ako! Galit na sigaw nito. Pinakawalan lang siya ng mga ito nang nandito na siya sa kanyang kwarto sa palasyo. Agad namang pumasok si Mike, nagigil na gigil. Hindi ko gusto ang ginawa mo kaya maniningil na ako sa'yo. Mariin na sabi ni Mike na siyang takot agad ang naramdaman ni Cyril. Paliguan at ayusan niyang babaeng yan at dalhin sa kwarto ko pagkatapos. Madiin pa nitong utos pagkatapos ay umalis. Agad namang sinunod ng mga katulong si Mike, kaya kahit anong tutol ni Cyril ay wala siyang nagawa. Pinaliguan siya ng mga ito. Ano ba? Bitawan niyo ako. Kaya kong maligo mag-isa. Pero kahit anong tutol ni Cyril ay hindi siya nito pinapakinggan. Nang matapos siya nitong paliguan, ay hawak-hawak naman siya ng mga katulong habang may isang lalaking doktor ang tinitingnan at sinusuri ang katawan niya. Hoy, anong ginagawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Cyril nang biglang inamoy ng doktor ang buhok niya. Miss, hayaan niyo akong gawin ang trabaho ko. Doktor ako ng mga royal family kaya alam ko kung anong ginagawa ko. Sabi ng doktor sa kanya.
Wala naman siyang magagawa dahil hawak pa rin siya ng mga katulong. Maging ang puwersahang pagngiti at pagbuka ng kanyang bibig hanggang sa pagsuri din sa kaselanang bahagi niya ay wala siyang nagawa. Okay, malinis ka. Sabi ng doktor at umalis pagkatapos tingnan si Cyril. Pulang-pula naman sa kahihiyan si Cyril hanggang sa sapilitan naman siyang dinala sa kwarto ni Mike. Hoy Mike! Kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang ituloy. Hindi ako papayag na maging parausan mo. Napangisi naman si Mike sa narinig. Sinabi ko na sayong sisingilin kita sa mga kabutihang ginawa ko para sa'yo, lalo na sa pamilya mo. Tangkang lalabas na sana si Cyril ng kwarto ni Mike. Pero sarado ito at hindi niya mabuksan ang pinto. Sa akin ka lang! Muling naalala ni Mike ang nangyari kanina kela Anton at Cyril. Kung paano siya halikan ng lalaki at ang muntik ng may mangyari sa kanila. Marahas at sapilitan niyang hinalikan at ginawa ang gusto niya kay Cyril. Wag Mike, please, parang awa mo na! Umiyak naman si Cyril nang wala siyang kalaban-laban. Pagdating kay Mike na kahit anong sigaw at pag-iwas niya ay nagawa pa rin ni Mike na angkinin siya na para bang wala itong kapaguran hanggang sa makatulog sila sa pagod. Maagang nagising si Cyril at patakbong bumalik sa kanyang kwarto at naligo ngunit pagkatapos niya maligo ay naabutan niya si Mike na prenteng nakaupo sa kanyang higaan. Agad namang napalunok si Cyril. Anong ginagawa mo dito? Matapang niyang hinarap si Mike na ikinatuwa naman ng lalaki. Hindi pa ako tapos sa'yo. Nang akmang tatayo ito, para lapitan si Cyril ay agad namang napasigaw si Cyril. Nagawa mo na ang gusto mo. Quits na tayo! Madin niyang sabi, Lahat ng gusto ko nakukuha ko, babe, at nang chinek ko ang background mo, ay pwede kang maging asawa ko dahil manginginabang ang bansa mo at ganun din sa bansa ko. napakagat-labi naman si Cyril sa narinig. Marahil ay nalaman na nito tungkol sa kanyang ama na isang senador pero meron itong bagong asawa kaya naghiwalay ang kanyang mga magulang. Tinanggihan ko yan, Mike, no, nung nag-usap tayo. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal. Marina sabi ni Cyril kaya nakangising tumayo si Mike. Wala ka namang magagawa kapag ginusto ko. Nanginginig na napaluhod naman agad si Cyril. Napakawalang hiya mo talaga. Sarili mo lang ang iniisip mo. Sabi ni Cyril sa paraang hindi naiintindihan ni Mike. Kaya napakunot noon naman ito. Napabuntong hininga si Cyril. Pinipigilan ang galit na nararamdaman. Gagawin ko ang lahat, wag lang yan. Sa'yo na ang katawan ko pero hinding-hindi mo makukuha ang puso ko. Direktang nakatingin si Cyril sa mga mata ni Mike at dahang-dahang tinanggal ang robang nakabalot sa katawan niya at mapang-akit na lumapit kay Mike, pinipigilang umiyak ni Cyril habang may nangyayari sa kanila ni Mike. At nang matapos ay pinuntahan niya sila, Anton at Denise maging ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Love, okay ka lang? Agad na niyakap ni Anton si Cyril. Nag-aalala siya dito dahil sa biglang pagkuha sa kanya ng mga Royal Guard kagabi. Ano ba ang nangyari, anak? Kinuha ka daw ng mga Royal Guard. Nag-aalala ding tanong ng kanyang ina. May hindi lang ako natapos sa trabaho ko, kaya pinabalik ako sa palasyo. Hayaan nyo na iyon. Okay lang naman ako. Ginawa ni Cyril ang lahat para mapunta sa ibang bagay ang topic. Habang nagkakasiyahan sila, dahil kasama nila ngayon si Alex, ay kinausap ni Cyril si Denise. Ano, bakit kailangan mo ng pills? Agad namang tinakpan ni Cyril ang bibig ng kaibigan. Ubus na kasi, alam mo naman na nagpipills talaga ako noon pa, diba? Mula nang pinanganak ko si Alex. Napakunot noo naman si Denise hindi kumbisido sa sinabi ng kaibigan. Dahil sa pagkakaalam niya ay tumigil na ito sa pag-iinom ng pills mula nang ma-engaged ito kay Anton dahil nagbabalak na rin silang magkaroon ng anak. Oh sige, ito sa'yo na, kakabili ko lang yan last week, kaya konti pa lang ang bawas niyan. Binigyan na lang ni Denise ang pills kay Cyril. Pasimpleng kinuha naman ito ni Cyril at mabilis na tinago sa kanyang damit. Sa ilang araw na lumipas ay kalat na sa palasyo na palaging binibisita ni Mike si Cyril sa kanyang kwarto at galit na galit si Rebecca nang malaman kaya kinaumagahan ay agad niyang pinuntahan ang kwarto ni Cyril. Pero naabutan niya si Mike na papalabas sa kawarto nito.
Diyan ka na natutulog sa babaeng yan? Tanong ni Rebecca pero hindi siya pinansin ni Mike. At umalis na kaya gigil na gigil siyang pumasok sa kwarto ni Cyril. At nagulat nga siya nang makitang patayo na ito sa higaan habang nakasuot ng roba. Gulo-gulo pa rin ang buhok nito at hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang kusot na kusot ng sapin ng higaan. Prinsesa Rebecca, Nagulat na sabi ni Cyril at napayuko. Nagdilim ang paningin ni Rebecca at agad na sinugod si Cyril. Pinagsasampal niya ito. Sinisipat sinusuntok hanggang sa sinasabunutan. Prinsesa Rebecca, tama na! Unggol ni Cyril sa sakit habang binubugbog siya ni Rebecca. Ano nagmamayabang ka na ikaw ang kinakama ni Mike? Gigil na sabi ni Rebecca at napangisi. Fine! Total Makati ka naman. Ibibigay ko ang gusto mo dahil alam ko na kapag nagsawa sa'yo si Mike ay itatapon ka na lang na parang basura. Galit nitong sabi at pinapasok na ang isang doktor. Wala naman nagawa si Cyril nang may ilagay sa kamay niya ang doktor. Wala siyang naramdaman na sakit dahil sa anesthesia. Pero alam na ni Cyril kung anong nilagay sa kanya sa paraan ng pagngisi sa kanya ni Rebecca. Sa tingin mo papayag pa akong mabuntis ka ulit ni Mike? Gigil nitong sabi habang madiin na hawak ang mukha niya. Umayos ka kung ayaw mong mawala sa'yo ang anak mo. Dugtong ni Rebecca na siyang mas nagpakaba kay Cyril. Kaya umiling-iling ito, waging humalakak si Rebecca bago siya nito iwan. Pinalakas ni Cyril ang kanyang loob at inayos ang sarili dahil kahit na isa siyang kokonbine ni Mike, ay may trabaho paring naghihintay sa kanya. Binugbog ka na naman ni Prinsesa Rebecca? Gulat nang makita siya ni Bea, ang kaisa-isang kapwa niya katulong na naging kaibigan niya. hayaan mo na, sanay naman na ako. Pilit nang umiti si Cyril, pero bakas sa mukha niya ang paghihirap na dinanas. Tess, bruha talaga yan si Prinsesa Rebecca. Saka bakit ka pa kasi pumasok? Nag-aalalang tanong ni Bea. Okay lang ako, tara na magtrabaho na tayo. Pinilit na magtrabaho ni Cyril at sa maghapong pagtatrabaho niya ay bumigay ang katawan niya. Tumalab na rin kasi ang gamot na nilagay sa kanya. Nagising si Cyril ng masama ang pakiramdam kaya patakbo siyang pumunta sa CR para magduwal. Nanghihina naman siyang tumingin kay Mike na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Mike, wag ngayon. Please, masama ang pakiramdam ko. Matamlay niyang sabi at humiga sa kama. Napabuntong hininga naman si Mike sa nakikita kay Cyril ngayon. Nandoon pa rin ang pasa sa mukha at katawan niya na marahil ay binugbog siya ni Rebecca kanina. Kung pumayag kang pakasalan ako, edi sana hindi ka na nahihirapan. Sabi ni Mike pero walang Cyril na sumagot. Shh, kumain ka para lumakas ka. Sabi na lang ni Mike at umalis na sa kanyang kwarto. Malalim ang pag-iisip ni Mike habang nakatingin sa labas ng kanilang kaharian. Alam niya ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanila ni Cyril, pero wala siyang pakialam dito maging ang ginagawa ni Rebecca kay Cyril. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya, pero nasisigurado siya na hindi ito pagmamahal para kay Cyril dahil hindi niya naman ito mahal at ngayon niya lang ito nakilala. Isang one-night stand lang ang nangyari sa kanila noon at hindi niya aakalain na mabubuntis si Cyril. Oo nga't sinusubukan niyang magparami ng lahi dahil si Rebecca ay hindi pala mabubuntis pero ang mga babaeng ikinama niya ay hindi rin nabubuntis. Tanging si Cyril lang. Malalim ata ang iniisip mo. Lumapit sa kanya ang kanyang ina. Napabuntong hininga naman si Mike. Kung tungkol ito kay Cyril, bakit hindi mo siya gawing pangalawang asawa mo? Nababalitaan ko ang madalas na pagbisita mo sa kanya. Sabi ni Queen Margaret. Pero bago pa man makapagsalita si Mike, ay nagsalita ulit ito. Mas importante ang mangyayari bukas, Prince Mike, kaya maghanda ka. Seryoso nitong sabi at tinapik ang balikat ng anak bago umalis. Bukas na gaganapin ang koronasyong magiging hari na si Mike habang reyna naman ang kanyang asawa na si Rebecca. Namatay sa sakit sa puso ang dating hari ng Jamaica kaya pinaghahandaan ni Mike ang pagpalit sa pwesto nito. Hanggang sa ganap na nanganghari at reyna sila Mike at Rebecca, naging abala ang lahat sa okasyong ito
at 1 linggong nagdiwang ang mga mamamayan ng Jamaica. May mga lugar kung saan pwede magsaya ang mga tao, na kung saan ang mga staff ng palasyo ang nag-aasikaso. Okay ka lang ba talaga, Cyril? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Bea dahil napapansin na nito ang madalas na pagduwal at ang pagiging malamti nito. Naging abala din kasi sila sa walang katapusang paglilinis dahil sa pagdiriwang na nangyaring koronasyon sa palasyo. Napasinghap si Bea nang may napagtanto. Umamin ka nga buntis ka ba? Gulat na bulong nito sa kaibigan. Napakunot noo naman si Cyril dahil imposible ang sinasabi ng kaibigan dahil sa nilagay na proteksyon sa kanya ni Rebecca at ang pag-iinom niya rin ng pills. Hindi no, imposible. Tanggi agad ni Cyril saka tinakpan ang bibig ni Bea. Huwag ka na ngang mag-isip ng kung ano-ano, ang dami pa nang lilinisin natin. Duktong ni Cyril. Pero di ba nagsesex kayo ni King Mike? Pinilit na bulong ni Bea kahit nahawak ni Cyril ang bibig niya. Napailing na lang si Cyril at hindi pinansin ang kaibigan. Napapansin din ni Mike ang kakaibang nangyayari kay Cyril kaya agad niyang pinatawag ang kanilang royal doctor. Huwag kang OA, Mike. Hindi nga ako buntis. Imposible. Singhal sa kanya ni Cyril na siyang nagpakunot sa noo niya. Imposible? Bakit imposible kung palaging may nangyayari sa atin? Nandilim ang paningin ni Mike habang sinusuri ng doktor si Cyril. Napaiwas naman ang tingin si Cyril at hindi makasagot. Palagi kong pinuputok sa loob, Cyril. Sabi pa ni Mike na siyang nagpamula sa mukha at tenga ni Cyril. Dahil sa kahihiyan, Mike! singhal niya at hindi makatingin sa mga katulong. Na nasa loob ng kwarto niya, naguguluhan naman ang royal doctor. Habang sinusuri si Cyril, Sorry King Mike, pero wala akong maramdaman. Marahil ay nasa early stage pa ng pagbubuntis si Miss Cyril, kaya wala akong maramdaman. palihim namang napairap si Cyril sa sinabi ng doktor. Nang sila na lang ni Mike ang nasa kwarto niya, ay wala namang imika ng dalawa. Kapag buntis ka, you will be my wife, whether you like it or not. Mariing sabi ni Mike at akmang aalis na nang magsalita ulit siya nang hindi tumitingin kay Cyril. Hindi mo na gagawin ang trabaho mo. Simula ngayon magpapahinga ka at pagsisilbihan ako lilipat ka na rin sa kwarto ko. Seryosong dugtong nito at umalis na.